The Pod Network Entertainment. The most optimal is not always the most practical. Ano ba yung most optimal, di ba? Ito yung eksaktong dapat mong gawin. Kumari, hindi mo makaisip na example eh. Pero, kunyari dapat kumain ka ng prutas lang at saka gulay at saka karne. Yun ang optimal. Yun ang ituro mo sa mga lahat ng tao kasi yun yung pero hindi siya practical eh. Alam mo yun? Kung gusto mong maging fit for the rest of your life, parang kung gusto mong yumaman the rest of your life or hindi humirap, hindi naman optimal yung lahat iipunin mo dahil magwawala ka isang araw, papasok ka lang sa bangko tapos hold up ka, alam mo yun, or papasok ka sa isang Jollibee tapos sabihin mo, hold up to, akin na lahat ng Chicken Joy. Alam mo yun, maiipon yung galit mo, hindi practical yung optimal. So pwede ka rin mag-cheat day, parang ganun, when it comes to pera daw. Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Salamat. After ng napakaganda nating episode with Kuya Kim, magda-downgrade na naman tayo. Na nagyayaping lang ako. Ika nga ng mga bata. Isa na namang book review dahil wala akong ginawa kundi Eat Sweets, Read Books. Ika nga ni Red. Yan ang sinasabi ko dati. At matagal ko na nabasa tong librong to eh. Pandemic pa. Tapos, nasa notes ko siya ng mga solo episode. Alam niyo naman ako hindi naghahanda. So, hindi ko siya so GPT ko siya. Sabi ko, Summary of the Psychology of Money by Morgan Stanley. Sabi ni ChatGPT. Puta. I think you meant the Psychology of Money by Morgan Housel. Tapos naka-bold yung Morgan Housel. Not Morgan Stanley, sabi ni ChatGPT. Hindi ko alam kung gano'n yung tone niya, kung snarky ba siya. Pero ang maganda kasi dito sa Psychology of Money, ang tumatak sa akin, the man in the car paradox. Kasi mga tao, including mga Pinoy, chikots. Pag maganda yung chikots, maganda yung auto, naka-Chedeng, naka-Mercedes, naka-Lexus, naka-BMW, iniisip natin mayaman. Ang sabi nito man in the car paradox, ang paradox na to, kapag nakakita ka ng, kunyari nakita nyo ako naka-Lexus or naka-mahalan natin Rolls Royce, di ba? Hindi nyo naman naiisip na wow, ang galing ni Victor, naka-Rolls Royce siya oh. Galing niya, ang yaman niya. Ang iniisip nyo, kung ako nandyan, ang cool ko rin siguro. Or pag ako meron yan, cool din ako. So, hindi mo nakikita ako tsaka yung kotse. Nakikita mo yung sarili mo dun sa kotseng yun. So, given that paradox, sabi niya, di walang kwenta mag-impress na ibang tao. Kasi pag ini-impress ko kayo, pupunta ako sa podcast. Hello, welcome to Podcast Network. Pinasok ko dito ang aking, ano ba yung mga mahal na kotse? Wala ako nun eh. Mercedes-Benz. Di ba? Andito ako nakaganon. Hindi naman kayo mai-impress. Maiisip nyo lang, kupalang putya. Sa studio naka-Mercedes. Alam mo, ang magaling yan pag ako yun nandyan. So, ganun lagi pag nakakita tayo ng kotse. Which is totoo naman, di ba? Pag nakakita ako sa neighborhood ng mga Lexus, iniisip ko, shit, pag ako nakasakay dyan, aangas ko siguro. Di ba? Hindi mo naman iniisip na, ang angas mo congrats pare. Pero, di para sa akin. Di ba? Yun ang tumatak sa akin, kaya maganda tong librong to. So, iiwa one by one natin yung ChatGPT. So, bakit ko pa gagawa ng podcast? Pwede naman i-chat GPT. Anyway, ang Psychology of Money, sabi yung pera, hindi yan mathematics, more of yung ugali. Diba? Kaya nga yung meron akong binuong joke ngayon, meron akong sinigawan na isang delivery driver. Kasi hindi maganda yung ugali niya, yung serbisyo niya. Tapos na-guilty ako. Kasi diba, parang kumbaga, yun yung mga nasa society na service workers, kaya kong sigawan dahil dun sa situation na yun, ako yung customer, siya yung service worker. So in that situation, mas mataas ako, dapat hindi ko ginawa yun. Pero alam nyo, naisip ko, baka masama talaga yung ugali niya. Kahit yumaman siya. Feeling ko, dahil sa ugali niya ganun, pagka yumaman yun, Willie Rebillame. Willie Rebillame yun. Sabi ko, so habang driver pa lang siya, hindi pa siya Willie Rebillame, sinigawan ko na. So, I did a service to society. Wala yun sa libro, no? Wala yun sa libro. Sarili ko na yung analysis. Pero, ang ugali nga,
minamagnify lang daw ng pera, di ba? Hindi naman yan, dati kupal yan tapos nagkapera, bumait. Wala naman masyadong ganun daw. So, psychology. Ang isa pang sinabi dito na nagustuhan ko, yung mga mayayaman, yung mga self-made millionaires sa mga Forbes magazine, sa mga Philippine Tatler, yung mga economic review, yung mga feature, self-made businessman, self-made tycoon, masyadong inflated kasi parang lahat naman ng tao swerte. Yan ang sinabi sa Psychology of Money. For example, si Bill Gates, di ba? Si Bill Gates, napakasipag, napakatalino, genius, pero bata pa lang siya, pinanganak siya sa panahong meron ng computer, meron ng coding. Pinanganak siya sa United States, hindi sa Pilipinas. Isipin niyo kung si Bill Gates pinanganak sa Pilipinas. Di siya yung delivery driver na sinisigaw ko. Di ba? Ganun. So parang hindi naiisip ng mga tao yung luck. So yung mga taong thank you nila yung luck. Kunyari ako, nakuha ko sa O-Shopping partly because magaling ako mag-English. Bakit naman magaling mag-English? Dahil enroll ako sa Ateneo ng mga magulang ko. Hindi ko naman sinipag yun eh. Di ba? Gusto nila yung magaling mag-Taglish. So pag nag-i-English ka, hindi balo-baloktot. Dahil yun enroll ako ng parents ko sa school na matino. Di ba? Hindi ko naman work. So parang may luck. Di ba? Tapos hindi ko naman piniling maging nakakatawa. Alam mo yun, nakakatawa ako sa classroom. So, swerte lang. At the same time, mayroong ibang tao na mas swerte sa akin kasi pinanganak sila, maganda yung boses. Diba? Kung singer ka sa Pilipinas, diba? Talagang yayaman ka eh. Isang appearance daw sa Christmas party, parang pwede ka mag 1 million kung sikat ka na eh. Alam mo yun? Pero sagot mo yung lighting and everything. Pero, yun ang, di ba? Hindi maganda boses ko. So, malas. So, yun ang sinasabi sa Psychology of Money. Huwag kayo masyado makikinig doon sa mga self-made. Dahil may parte rin na luck. Lahat tayo maswerte sa isang bagay. So, doon ka na lang pumokus. Sabi niya. Tapos, ito medyo boring yan. The power of compounding. Naririnig natin yan. Di ba? Paano yung 5% mo nun? Kunyari, may 100. Puta, mat na to. Magkakamali na ako dito. Kunyari, meron kang 10 pesos. 5% interest. Sorry, iba na lang. Mahirap mag-math eh. 100. Side kwento lang. Alam niyo ba, nag-interview ako dati sa Ayala Properties as maging salesman, broker. Di ba ganun pagka bagong graduate ka, nag-i-interview ka? Parang in-interview ako doon sa Ayala office, Ayala Premier, yung properties. Kasi atenista ka, di ba? Sabi niya, alam mo, ang taas ng mga dito, commissions. Imagine mo, makabenta ka dito ng 20 million. 4% of 20 million. Magkano yun? Sabi ko ganun. Ang laki nun. Ang laki nun, sir. Di ba? Hindi ko makompute eh. Anyway, kunyari, may 100 pesos ka, kumita ka ng 5%. So, meron ka ng 105. Kumita ka ng 5 pesos. Tama so far, di ba? Next year, kikita ka ng 5% dun sa 105. So, 5% of 105, mas malaki na sa 5 pesos. Tapos, 100, alam mo yun, palaki ng palaki yung, so ganun daw, ipon lang na ipon. Boring parts. Pero, ang isang ito yung kinakapitan ko kasi 39 na ako, no? Sabi dito, majority ng wealth ni Warren Buffett, yung pinakamalakas, pinakamagaling, pinakamayaman na investor lang, paper investor, meaning stocks, shares, nakuha niya yung ilang percent ng wealth niya, wala dito sa ChatGPT, after niya mag 60 years old. So sabihin natin, invento na lang ako, okay? 60% of his wealth. Basta malaki, nakuha niya, nung matanda na siya. At sa States, ang average age ng millionaire, yung may 58 million pesos sa peso, 61 years old. So alam mo yun, ang daming mga TikTok, YouTube millionaires, mga extreme lang yung mga yun. Alam mo yun, huwag ka masyado mag-compare dun sa mga yun. Yun. Tapos, ipon ng pera. Ito, isa, napakaganda pa. Ang magandang quote dito, the optimal is not always practical. The most optimal is not always the most practical. Ano ba yung most optimal, di ba? Ito yung eksaktong dapat mong gawin. Kumari, hindi mo makaisip na example eh. Pero, kunyari, dapat kumain ka ng prutas lang at saka gulay at saka karne.
Yun ang optimal. Yun ang ituro mo sa mga lahat ng tao kasi yun yung pero hindi siya practical alam mo yun. Kung gusto mong maging fit for the rest of your life, parang kung gusto mong yumaman the rest of your life or hindi humirap, hindi naman optimal yung lahat iipunin mo dahil magwawala ka isang araw, papasok ka lang sa bangko tapos hold up ka, alam mo yun, or papasok ka sa isang Jollibee tapos sabihin mo, hold up to, akin na lahat ng Chicken Joy. Alam mo yun, maiipon yung galit mo, hindi practical yung optimal. So pwede ka rin mag-cheat day, parang ganun, when it comes to pera daw. Alam mo yun, kasi ako, mahilig kang mag-Shopee. Minsan, alam mo yun, bakit ako, ano ba yung mga binibili ko sa Shopee na walang kwenta? Basta marami na mga kutsi-kutsi. Tapos parang isipin mo, putya, ano ba ito? Sayang na naman ako. Uninstall ko na nga, tapong ko na nga yung phone ko. Diba optimal yun, pero hindi siya practical. Minsan gusto mo lang bumili ng kutsi-kutsi. Alam mo yun? Yung walang kwentang bagay, bumili ako ng t-shirt, ang ganda ng print sa Shopee, ang ganda Ganda ng picture, Bone Thugs in Harmony, parang rap shirt, hip-hop shirt. Pagdating, alam mo yun, nandito lang sa gitna, parang neoprint na, neoprint. Parang ganun lang. So, alam mo yun, may mga ganun akong binibili, pero hindi siya optimal. Pero to keep your sanity, alam mo yun, minsan okay rin magtapon Ito pa, dito ako umaasa as creative. Kasi karamihan siguro sa inyo or marami, may salary, buwan-buwan, kumikita. Madaling yumaman, di ba? Madaling maging financially stable. Hindi ko sinasabi madali, pero parang mas predictable. Ako bilang creative, manaka-naka yan Kunwari, 1 year, wala kang And then this year, meron kang project. Diba? For example, nakuha kayong Burger King, which is swerte. Kasi, again, balik sa school ko, yung kilala ako nung familiar din yung boss doon dahil schoolmate ko rin or something. Diba? So may mga ganung factor Hindi ko alam kung yun talaga, pero feeling ko may factor yung ganun Diba? Connections. And then for the next year, wala akong big project. Alam mo yun? And then, this year, meron uli. Abangan nyo yan with TPN, the Pod Network. Di ba? Sponsored. So para ang sabi kasi sa Psychology of Money, tail events drive outcomes. Ang lalim nito Basta sinasabi nila, small number of events, big wins, or crashes shape most of the results. Yung 80-20 ba? 80% of the time, nga lang ako. Pero 20% of the time, lalo na pag comedian ka, may corporate gig ka, yun na yung kita mo for 2 months. Di ba? Meron kang brand advertisement, yun na yung kita mo for 2 months. Pero ang trabaho mo nun, 2-3 days, 4 days. The rest of the time, titipid ka lang. Nag-window shopping ka lang sa Shopee ng mga t-shirt ng Bone Thugs na hindi mo ma-afford. Alam mo yun? Or nagtitipid ka sa pagkain. So 80-20, tail events, di ba parang ganun So parang nakarelate ako dun. Ewan ko sa mga employee, siguro meron ang ginawang magandang project na nagustuhan ng boss mo, doon ka na-promote. Alam mo yun, sa promotion. So parang basically, okay lang yung boring. Nakarelate ako dun Kaya okay itong librong to. Tapos ito, obvious din to. Ito pala muna, sabi ni ChatGPT. Independence is the ultimate dividend. Related to dun sa isang book rant episode ko rin na parang ang ultimate dream job talaga. Meron kang control sa oras mo. Alam mo yun, meron kang control sa paano mo gagawin yung trabaho mo. So yun yung ultimate dividend, sabi niya. Ang phrasing niya dito, I think, kung tama tong libro na alala ko, yung doing what you want, when you want it, for as long as you want. Parang ganun. With people you want to do it with. Basta parang ganun So, hindi mo naman gusto yung 10 million na loto Alam mo yun, hindi mo naman gusto manalo ng 10 million sa loto. Ang gusto mo, yung mabibili nun. Basically. Diba? And then, hindi na related sa libro, pero nasa joke book to dati at alala ko, lumalabas din sa mga libro, mayroong isang fisherman. Nakahiga lang siyang ganun. Tapos may dumaang businessman. Sabi niya, ba't nakahiga ka na niya sa beach?
Ang ginagawa mo dyan? Sabi niya, masaya naman ako dito. Nangingisda ako. Tapos pagdating ng hapon, nagigitara kami ng mga tropa ko. Tapos umaga, hatid ko yung mga bata sa eskwela. Tapos dito lang ako buong hapon, nakahiga. Ang tamad mo, alam mo, dapat gumawa ka ng fish business. Ha? Gumawa ka ng fish business, gumawa ka ng bagoong benta mo sa mga Amerikano. Diba? Parang ganun. Or gumawa ka ng, parang Baba Gump Company. Yung sa Forrest Gump. Gumawa ka ng mga fish, gawin mo, haluan mo mangga, gawin mo dried fish and mango combo. Anong bebenta yun sa Europe? Basta parang ganun. Okay, tapos, pag bumenta na yun, bumili ka ng equipment. Pag bumili ka ng makina, invest ka dun. Siguro mga 5 to 10 years, invest ka. Ma-automate na yung trabaho mo. Di ba? O tapos, pagkatapos ma-automate, ipunin mo na yung pera mo. O tapos, di ayun. Pwede ka nang humiga lang sa beach buong araw. Sabi ng fisherman, yun na nga yung ginagawa ko. Di ba? Parang ganun na gusto mong yumaman. Di ba? Ito yung mga naririnig natin na sabi ng auntie ko sa States, ang lalaki daw ng bahay ng mga tao sa States. Hindi nila natitirahan. Bakit? Kasi kailangan na magtrabaho para bayaran yung malaking bahay. Di ba? So, yun ang sinasabi na independence. Yun naman talaga. So, focus mo lang yun. Tapos, beware of social comparison. Naku, ang daling sabihin itong mga to no? Pero, may may pumuntang, isa sa mga author din na gusto ko, si Kurt Vonnegut. Pumunta sila sa isang party ng bilyonaryo. Tapos, tinanong ni Kurt Vonnegut yung isang author friend niya, anong feeling mo na yung kinita mo, lahat ng kinita mo sa libro mo over decades, isang araw lang kinikita nitong bilyonaryo. Sabi nung author na ganun, but I have something that this billionaire will never have. Sabi, what is that? Enough. Wow! Pare. Galing no? So, once nakuha mo na yung gusto mo, stop na. Parang may ganun din Sabi niya, ayun ang maganda. Pero ang tumatak nga sa akin dito, yung man in the car paradox talaga. The best. Na parang, bakit ko nga ba gusto ng ganitong kotse? Hindi mo na kumilig sa kotse. Gusto ko lang makita na, successful na siya sa wakas. Lahat ng haters mo sa social media, lahat ng nagda-doubt sa'yo na, bakit ka nag-resign sa banking? Pag nakita nila ako naka-Lexus, tatahimik sila lahat. Parang ganun lang So magsasayang ka lang ng pera. Tsaka isang beses pa. Kaya iniisip ko ngayon, kunyari nakita ko ng artista, finally, nabili niya na yung dream car niya na Ferrari. Iniisip ko na lang, okay, so nawalan siya ng 6 million. Di ba? Mas maganda Mas gagan. Ito wala na to sa libro. Parang mas practical na to na paano hindi mainggit. Di ba? Kanyari may makita kang kaibigan. Nasa, yun nga, bumili ng magandang relos. 500,000. Isipin mo, nawalan siya ng 500,000. Kikitain niya uli yun. Pero alam mo yun, at least, di ka masyado nainggit. Tsaka yun nga, yung sinabi, mahirap talaga kasi dahil nga sa Instagram, social media, parang makikita mo na ito dapat. At saka ang sinabi rin sa Psychology of Money nga, hindi nga lahat ng optimal, practical. For example, ako, meron akong sabihin na nating advisor. 'Di ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, yung kondo ko babayaran ko na in full. Hindi niya nagustuhan. Alam mo, bakit mo babayaran 'yan? Ang gawin mo, yung down payment, yung iipon mo yung ipapambayad mo. Mag-down payment ka sa isang kondo. Tapos kumuha ka ng uupa, tapos yung bayad niya, yun yung magpe-pay sa. So parang ang example sa Psychology of Money, yun yung ginawa niya example, yung paying off your house, paying off your loans. 'Di ba? Parang bakit ko babayaran agad yung utang ko? Pwede pang next month 'yan. Yung peace of mind. Yung peace of mind. So parang yun ang sinasabi na ang intro nito naalala ko na no one's crazy, sabi niya. Kasi judgmental yung mga tao Tapos, ang dami niyan sa social media, di ba? Pucha, yung mga kapiraring young CEO, di ba? Yung mga young sa TikTok, yung mga diploma diskarte guys. Di ba? Yung mga napaka-extreme. Ang sinasabi ng Psychology of Money, relax lang. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo dyan sa mga yan. Kasi,
no one's crazy. Yun ang gusto nila sa buhay eh. Gusto nila ng pera. Alam mo yun? Ikaw, ako gusto ko umiga sa sopa, magbasa, matuto ng gitara kahit hindi ako magaling. So nakakakalma eh pag binasa mo tong librong to kasi ang competitive ng society ngayon eh, di ba? Parang, ano na ba? Bakit ba ako yung mga kaibigan ko meron ng bahay, ganyan, na malalaki. So, iniisip ko na lang, baka, nabukasan sila. Parang ganun. Alam mo yun? Or, at least ako, yung 10,000 ko sa bangko safe. Di ba? So, parang ma-relax ka sa pagkumpara sa ibang tao. Napakaganda. At, itong last na to ay sige, last two. Kasi maganda rin yung isa pa dito eh. Pag nagplano ka sa buhay, parang may kasabihan eh na your planning is necessary but your plans are useless. Alam mo yun, yung pagpaplano, kailangan yan. Pero yung mga planong ginawa mo, malamang useless yan. Hindi matutuloy yan. Pero importante, nagpaplano ka pa rin. Pero tanggapin mo rin na hindi matutuloy yan. Alam niyo ba, 5 years ago, iba yung priorities ko eh, di ba? Iba yung magiging akong writer, head writer sa TV, magiging akong film writer, screenwriter, di ba? Parang nakuha na ako sa Q Cinema, nagpipitch na ako ng movie ko doon, maghahanap akong director, then magiging producer, and then baka mag-direct din ako. Alam mo yun plano ko. Hindi ako natanggap. Wala. Nagsara. Na-cancel yung show. Alam mo yun, hindi natuloy. So, may bago ang plano na hindi uli matutuloy. Hindi ko alam. Di ba? And then, move on yun doon sa next point na sabi nga, nagbabago naman tao. You'll change over time. Di ba? Yung mga ibang tao, nagkakaanak. O, di ba? Gusto nila ng Rolex president. Nagkaanak na sila. Tapos parang, ilang bote ng gatas na to Di ba? Or tuition niya na to So, mag-iiba. Ganun talaga. Or, di ba? Ako, gusto ko dati, yun nga, magandang kotse. Pero ngayon, naiisip ko, ilang trip na yan sa Japan, tsaka sa Europe. Alam mo yun, para mas masaya. Kasi, nagbakasyon kami ni Chi sa Tagaytay, tapos nakapark lang yung kotse ko dun sa halos sa main road. So, sabi ko kay Chi, alam mo, kung Lexus yan, di ako makatulog. Buto second hand Chinese car lang. Kasi nandun lang siya sa, alam mo yun, mas priority na yung bumiyahe, mag-enjoy, mag-travel, na mahal din, kaysa sa kotse. So, nag-iiba over time. So, pag hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi naman ibig sabihin na parang palpak ka. Parang nag-iba lang siguro. Diba? Tapos, iba-iba talaga eh. Connected to, gusto ko yung influencer /author / financial advisor na si Ramit Sethi. Nabanggit ko na to sa previous episodes ko eh. Your rich life. Parang ano ba yung rich life sa'yo? Ano ba yung sa'yo? Diba? Kasi yung mga ibang tao, nakikita ko talaga yung mga ibang artista, bibili ng kotse na mga mahal eh. Siguro kaya nila, siguro barya lang sa kanila yun. Pero sa akin, mahal yun. Diba gaya nga ng episode ni Chinkitan. Mahal sa akin yun. Pero bibili ako ng gitarang mahal, pag nakita naman nila yun, ano sense niyan? Hindi ka naman magaling. Wala naman pareho lang naman tunog. Diba? Yun yung trip ko eh. Yun yung hobby ko. Or parang pupunta ako sa isang bansa, tas isang lugar lang. Kunyari, nag-Melbourne kami ng girlfriend ko, ganyan. Pero nag-splurge kami business class. Sa ibang tao, ba't ka nag-business? Dapat nag-economy ka, tapos nag-Melbourne ka. Tapos yun, natipid mo na pera, pumunta kang Perth. Tapos nandun ka na rin, di pumunta ka ng New Zealand. Diba? Di nakatatlong bansa ka, at mag-economy ka na. Kami, parang naaataman magpak eh. So, kanya-kanya talaga. Ganon din daw sa investing. Kasi, yun nga, yung sinabi ng advisor ko na, dapat hindi mo binayaran yung utang mo. Kumuha ka ng isang kondo. Ang hindi nakikita doon, mas malaki yung kikitain mo, pero yung malaking kita na yun, may invisible price. Yung risk, yung hindi makatulog, alam mo yun, yung hindi ka makahilata.
gigising ka ng tanghali. Di ba? Parang iwi-weigh mo rin eh. Katulad ng, ayan, tinan mo, si Kuya Kim, ang daming ginagawa. Yaman. Ako, gumising ako kanina, tanghali na eh. Di ba? So, pumunta ako dito. So, onti pera ko, pero masarap tulog. Iba-iba rin talaga eh. Tapos dahil nga dati, sasabihin na tamad ka, wala ka ambisyon. Pero may point nga na pag nakuha mo na yung responsibilities mo, meron ka insurance, meron kang 3 to 6 months reserve fund, parang yun lang naman eh. Tapos meron kang tinitirahan na rinirentahan, may pagkain, parang up to that point, basta hindi ka pabigat or palamunin or something, pwede na rin eh. Diba? Tapos yun nga yung point ng libro. Kung ganun ka, tapos mag-invest ka na ng onti, overtime, pagdating mo ng 80, para ako nagbibenta ng insurance, no? Ganito sila magbenta eh. So makikita mo ngayon na may point pala yun. Yung, alam mo ba kung magtipid ka ng 100 pesos a day, alam mo ba yung 5,000 yan, paglaki mo, pag nakinig tayo doon, siguro meron na akong Lexus ngayon, no? Pero hindi ako ganun mag-ipon dati. Tapos sabi, ayan, ang binibenta ng mga tao, pessimism, di ba? Pag makita mo yung media, news. Alam niyo ba, inimbita ako sa isang TV show na politics. Ito, magulo na naman utak ko. Pero may sense to, sundan nyo. Politics daw, and then ang topic ng show ay what happened in politics for that week. So sabi ko, tama ba yun? Na sinusundan natin ang nangyayari sa mga politicians every week? Parang NBA? Parang celebrity na parang, oh, this week, di ba yung impeachment, ginano ni ganyan. Tapos sinabi ni ganyan, nakita niyo ba sa Facebook, yun, susundan natin yun. Parang naging artista yung mga politiko or parang sports stars. Parang tama ba yun? So sabi ko, hindi po ako ma-politician. Alam mo yun? Balik tayo sa episode ko with Wilson Lee Flores and Lance Cham. Na parang, bakit ang daming news tungkol sa politika tas onti lang tungkol sa ekonomiya? Di ba? Parang kaya mahirap Pilipinas eh. Ang focus natin yung bickering. So yun ang sinasabi niya na parang yun talaga pag para manalo ka as a politician, marami kang sasabing kalaban. 'Di ba? Ito sinasakop na tayo ng ganyan. Yung sovereignty natin inaaway ni ganyan. Ito magnanaaw. Pero parang in the end, pag tahimikin mo yung news, parang pag mag-ipon ka ng regularly, tapos yung interest mo, parang ma-retire ka pa rin na okay. Importante sa akin to, or kung may mga nakikinig sa akin ibang creatives dyan. At even yung mga kaibigan kong lawyer, sinasabi nila to, alam niyo ba, as a lawyer, wala tayong pension, wala tayong retirement plan. So parang crucial yung mga gantong libro eh, na paano ba, na hindi porke, shit, hindi pa ako successful ngayon, wala na to. Hintayin nyo lang, di ba, pag dating mo na 80, pag marami kang inipon, baka naman, okay na rin tayo. Yun lang. Parang kinausap ko lang yung sarili ko na okay lang na wala akong masyadong project ngayon. Kasi sabi ng libro eh, maghintay lang daw ako. Tail edge eh. Alam mo yun, may darating. May dumating naman, di ba? TPM, maganda yan. Di ba? Yan. Ma-on pa rin natin yung aircon next week. Maganda pa rin ang studio natin next week. Di ba? Ang key lang talaga sa creative, no? Tiyaga, alam mo yun? Tiis lang talaga na parang, di okay lang yan. Hindi pa rin ako maghahanap ng stable job kasi next year baka may opportunity. Dumarating naman. So far. So yan ang Psychology of Money by ika nga ni ChatGPT sa akin. I think you mean the Psychology of Money by Morgan Housel, not Morgan Stanley. Sabi ni ChatGPT sa akin. Hindi ko alam kung ganun siya kasungit. Pero sinabi niya, basahin yun or alam niyo, YouTube nyo lang. Marami naman summary sa YouTube eh. No? Pinakinggan nyo tong episode na to. Tapos, ang ganda siguro ng libro na yung umaayos yung summary, no? Hindi katulad ng ginawa niya. Hindi puntahin nyo sa YouTube. Kayo maganap. Yan. Tsaka yung mga isa pa, ito hindi na to sa libro. Naisip ko rin to eh. Main source of income. Diba kanyari, nag-guest na ako ng mga dito, wealth coach, financial coach. Pero isipin nyo lagi, ano ba yung main source of income ng taon to? Kunyari, gym instructor, sabihan ako, alam mo, kulang ka eh. Tinan mo yung biceps mo, sana mas malaki. Hindi mo yun-utilize yung sarili mo eh. Ano main source of income mo? Gym instructor ka. Fitness coach ka. So malamang gayot ka.
Pero, ang main source of income ko, comedy. Kung sabihin ko sa'yo, alam mo, hindi ka marunong magpatawa sa channel mo. Kulang ka sa humor. Hindi mo, di ba? Ganun lang. So, yung optimal, hindi laging practical. O kanyari, yung nag-advise sa akin, huwag mong bayaran yung condo mo. Dapat, bumili ka ng condo, i-business mo. Anong main source of income niya? Real estate. So, syempre, yung advice niya sa akin, lens na real estate. Pag may ganun ako na, ganung business na marami, paano ako magko-comedy? Yun yung main source of income. Alam mo yun? May nakita rin ako sa, last na lang, may nakita rin ako sa, podcast. Nakalimutan ko kung sino siya, sorry, Amerikano. Kill your gurus, sabi niya. Alam mo, lahat ng mga nagtuturong yan, dadating ka sa age na nakakapanik, na parang, akala mo, nung bata ka, yung mga adults, mga expert, alam nila ginagawa nila. Pero malalaman mo, hindi rin eh. Na parang tama siya, pero mali yung sinabi niya. Alam mo yun, nakakabaliw. So, gaya nga sinabi nila bro, kung ano yung gusto mong, kung ano yung strategy na okay sa'yo. Di ba? Parang ang dami niya nagsasabi, huwag ka na mag-diploma, mag-business ka na lang. Mag-creative, hanapin mo yung passion mo. Putya, gusto mo na nakaupo sa opisina eh. May libre aircon. Di ba? Stable yung income mo. Yung pamilya mo masaya, o ikaw masaya, may hobbies ka sa gabi, tapos pagising mo, balik ka sa libreng aircon. Di ba? Ang lapit ng kantin, di ka papawisan. Kung gano'n ng 9 to 5 na, ba't ka maikinig dun sa diskarte, diploma, alam mo, yung school, ini-imprison tayo. Kung pakinggan nyo masyado ba? Mag-ipon ka lang, tignan mo yung diskarte na yun in 5 years. Kung nasan siya. Sasabihin ko dapat TikTok shop seller, pero wala naman masama dun. Yun lang yung pumasok sa utak ko, no? Seller din naman ako dati sa shopping eh. So, yun lang. Bahala ka sa buhay. Yun yung point ng libro eh. Bahala ka sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, gawin mo. Basta responsible ka at mag-ingat ka sa pera mo. Maraming salamat. Thank you for listening to Intellectual Wall with Victor Anastasio. Alam niyo yung 5 stars dyan. Kahit hindi kayo natuwa, pindutin niyo yung 5 stars. Dahil pag dumami yan, kahit hindi maganda tong episode na to, iisipin ng mga tao maganda. Makikinig din sila. Napulit ko yan kay Kuya Kim. Tsaka syempre sa mga listeners, itap nyo yung notification bell at notification button na icon. Ayan, na bell yung itsura. Tsaka yung follow. Para pag may lumabas na episode, edi may inform kayo. Sa mga nag-drive dyan sa opisina, may mga audiobook naman yan, Psychology of Money. Promise, ang ganda niya. Solid siya. Very practical. Hindi katulad ng iba na, alam mo, ibenta mo lahat, mag-business ka. Or, huwag ka mag-business, basta huwag ka na mag-ipon, tago. Gitna siya eh. Alam niyo naman sa podcast na to, gusto ko yung parang gitna lang eh. Hindi masyado extreme. Maraming salamat. Wala akong ipopromote na, meron pala kaming show ni Red Oliero. Sorry, nakalimutan ko. Ito, Century Mall. Century City Mall yan sa Makati. Comedy husbands kaming dalawa ni Red Oliero. So yung mga fans ng Bago Matulog, Waki Didu, Intellectual Wall, andyan din si Baus at si Isa. So mga fans ng paano ba to ba? Yung kay Baus? Paano ba to? Basta tanong din yung podcast niya eh. Kaya pa ba? Iba ba yung paano ba to? Sina Gen Z pala yun, no? Si Bianca naman yun. Tapos meron pa isa, di ba? Yung paano kung? Tapos yung kay Kuya Kim, ano ba talaga? Parang puro ganun kasi yung nakakalito eh, no? Puro mga, parang teka, kami na ikinig dito, ba't kami tinatanong nyo? Joke lang, lang ako. Ano yung kay Baus ulit? Sorry? Kaya pa ba? Ayan, kaya pa ba yung mga fans ng Kaya pa ba Bago Matulog? Si Isa, wala pa siyang indie podcast, no? Pag-guest. Alam mo, okay rin yung style ni Isa, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, alam mo, tamad mo, mag-podcast ka. Pare, mag-guest ka lang sa podcast. Laki na ang dami niya ng project. Di ba? So, hindi mo rin masasabi talaga kung ano yung tama at mali, sakto eh. So, yan, Century City Mall. Ang tickets ay nasa comedymanila.ph/shows. Up na yung ticket link, Century Mall City with Red Oliero. Tig 30 to 40 minutes kami niyan, tapos sinabaw si Isa. Sobra sulit. At kakaiba to dahil cinema eh. Alam mo yung pwedeng mag-popcorn, may lalagay ng coke. Solid to.
Makati to, September 13. Abangan nyo rin, magkakaroon ulit ako ng show sa Linya Linya headquarters sa Quezon City soon. At yun lang. Sana nag-enjoy kayo, sana may napulot kayo. At kung wala naman, sorry na lang, hindi ko na mababalik yung oras nyo. Mabuhay at huwag kayo magpanik, ayos lang yan. Peace out hanggang sa next episode ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Kita-kita tayo sa Telegram group at Facebook group. Yung link ay nasa description ng profile ko. Grabe, ang dami kong pinapagawa. I-click mo to. Manood kayo show. Follow nyo to. Sumali kayo sa, alam mo yun, dami ko utos no? Ayos lang yan. Kung gusto nyo food sponsor, matagal na tayo walang food sponsor dito. I-message nyo na ako sa @VictorAnastasio para naman may isukli ako na Jeff at Jasper and Cherry and the rest. XD lang tayo. Kakainin ko sa dito yung pagkain nyo. Tapos sabihin ko, bili nyo to. Ang sarap. Sana naman masarap talaga. Peace out. Hanggang sa next episode. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.